Kakatapos mo lang magpa-change oil. Ngunit narito ang isang bagay na kadalasang hindi alam ng karamihan sa mga motorista. Ang sandali pagkatapos ng change oil ay sa katunayan ang pinakamahalagang yugto para mapanatili ang kalusugan ng iyong makina. Sa katunayan, maraming problema tulad ng maliliit na tagas, maling antas ng langis o mga hindi nakikitang pagkakamali sa pag-install ay lumalabas lamang kapag muling pinaandar ang makina at nagsimulang tumakbo ng normal. At kung hindi mo ito papansinin, kahit bagong langis pa ang gamit mo, hindi ka nito mapoprotektahan laban sa unti-unting pagkasira at magastos na pinsala sa hinaharap. Ang magandang balita, sapat na ang ilang mabilis na pagsusuri para matiyak na maayos ang lahat ng takbo. Ilang minuto lang ang kailangan, ngunit maaari nitong pahabain ang buhay ng iyong makina ng maraming taon. Isipin mo ito bilang huling hakbang na nagiging dahilan para ang simpleng change oil ay maging isang tunay na matalinong paraan ng pag-aalaga sa sasakyan. Ngayon, balikan natin ang mga mahahalagang hakbang na dapat laging gawin pagkatapos ng oil change sa makina. Unang hakbang, muling suriin ang antas ng langis. Maraming tao ang iniisip na tapos na ang lahat kapag nailagay na ang bagong langis sa makina. Pero isa sa pinakamahalagang pagsusuri ay ginagawa kaagad pagkatapos nito. Kapag nag-change oil, unti-unting napupuno ng langis ang bagong oil filter, kaya maaaring bahagyang bumaba ang kabuuang antas ng langis sa makina. Dahil dito, mahalagang suriin muli ang dipstick pagkatapos ng ilang minutong pagpapatakbo ng makina. Paandarin ang makina at hayaang tumakbo ito ng mga 1 minuto upang umikot ang langis sa buong sistema ng pagpapadulas. Pagkatapos, patayin ang makina at maghintay ng ilang minuto para bumalik ng buo ang langis sa oil pan. Suriin muli ang dipstick ng langis at tiyaking nasa pagitan ng mga tamang marka ang antas nito. Ang sobrang baba ng antas ng langis ay maaaring magdulot ng hindi sapat na pagpapadulas at magpabilis ng pagkasira ng loob ng makina. Habang ang sobrang langis naman ay maaaring magdulot ng labis na presyon at makasira ng ilang gasket o bahagi. Ang maganda rito, ang pagsuri ay tumatagal lang ng wala pang 1 minuto at maaaring makaiwas ka sa napakamahal na pagkukumpuni. Isa itong simpleng gawain, ngunit napaka-epektibo para makapagmaneho ng panatag ang loob. Ikalawang hakbang, inspeksyonin kung may tagas. Ang bagong langis ay makakapagprotekta lamang ng maayos sa iyong makina kung ito ay nananatiling lubos na nakapaloob sa sirkulasyon. Kaya naman napakahalaga na agad mong suriin pagkatapos ng oil change kung may lumalabas na tagas. Ang maluwag na drain plug, sirang gasket o maling pagkakabit ng oil filter ay maaaring magdulot ng pagtulo ng langis nang hindi mo namamalayan. Sa simula, maaaring mukhang maliit lang ito, ilang patak lamang, ngunit ang maliit na tagas ay maaaring mabilis lumala at magdulot ng malaking pagkawala ng pampadulas. Pagkatapos ng oil change, maglaan ng oras upang silipin sa ilalim ng sasakyan, pati na rin sa paligid ng filter at ng drain plug. Hanapin ang mga bakas ng bagong langis, mamasa-masang bahagi o mga kahina-hinalang tagas. Mas madali at higit na mas mura ang maagap na pagtuklas ng tagas kaysa sa pagkumpuni ng makinang tumakbo na kulang sa langis. Ang mabilis na inspeksyong ito ay isang mahalagang gawain upang maiwasan ang malalalang sira at matiyak na nananatiling lubos na protektado ang iyong makina. Ikatlong hakbang, i-reset ng tama ang maintenance system. Kapag natapos na ang oil change, maraming motorista ang nakakalimot sa hakbang na ito kahit na napakahalaga nito. Ang mga modernong sasakyan ay may indicator ng maintenance na kinakalkula ang susunod na oil change batay sa kondisyon ng paggamit ng makina. Kung hindi mo i-reset ang sistemang ito, magpapatuloy ito sa paggamit ng lumang datos, kaya nagiging mali ang mga alerto para sa maintenance. Maaaring magdulot ito ng mga hindi kailangang mensahe o, mas malala pa, mapalampas mo ang tamang oras para sa susunod na oil change. Ang magandang balita, ang pag-reset na ito ay kadalasang napakabilis at tumatagal lang ng 1 minuto. Pinapayagan nito ang sasakyan na magsimula muli sa malinis na talaan at maayos na makalkula ang mga interval ng maintenance. Isa itong maliit na hakbang, pero tinitiyak nito ang maaasahang pagsubaybay at iniiwasan ang anumang kalituhan sa schedule ng maintenance. Isipin mo ito na parang sinasabi mo sa iyong kotse na katatapos lang ng maintenance at nagsisimula na ulit sa simula ang bilang. Ikaapat na hakbang, bantayan ang mga ilaw na indicator sa dashboard. Ang mga ilaw na makikita sa iyong dashboard ay hindi lang palamuti. Nandyan ang mga ito para bigyan ka ng babala kapag may problema. Pagkatapos ng oil change, lalo itong mahalaga na maging mapagmatsyag sa kanilang mga kilos. Ang ilaw ng makina,
Indicator ng oil pressure o anumang kakaibang babala ay maaaring magpahiwatig ng seryosong problema tulad ng tagas, kulang na antas ng langis o sira na sensor. Ang pinakakaraniwang pagkakamali ay ang isipin na ayos na ang lahat dahil lang katatapos lang ng oil change. Sa totoo lang, may ilang malalaking problemang mekanikal na nagsisimula lang sa isang maliit na ilaw na hindi pinansin. Ang mabilis na pag-aksyon ay maaring maging malaking kaibahan sa pagitan ng simpleng pag-aayos at napakamahal na pagkukumpuni. Kaya sa mga unang biyahe pagkatapos ng oil change, bantayang mabuti ang iyong dashboard at huwag baliwalain ang anumang senyales. Ikalimang hakbang, bantayan ang konsumo ng gasolina. Maraming mga driver ang nakatuon lang sa mga ilaw ng babala, pero ang konsumo ng gasolina ay isa ring napakahalagang palatandaan ng kalagayan ng makina. Pagkatapos ng oil change, dapat ay mapansin mong mas maayos ang takbo ng makina at minsan ay bahagyang gumaganda ang konsumo ng gasolina dahil sa mas mahusay na internal na pagpapadulas. Kung bigla mong mapansin na mas madalas kang magpagas kaysa dati, maaring ito ay maagang palatandaan na may bahagi ng makina na hindi gumagana ng maayos. Ang baradong air filter, sira na sensor, problema sa injection o iba pang mekanikal na hindi pagiging epektibo ay maaaring magdulot ng pagtaas ng konsumo ng gasolina bago pa man lumitaw ang anumang warning light. Ang regular na pagsubaybay sa iyong konsumo ay nagbibigay daan sa iyo na matukoy ang mga aberyang hindi agad nakikita at kumilos bago pa lumala ang sitwasyon. Ika-anim na hakbang, samantalahin ang pagkakataon para suriin ang iba pang antas ng likido. Ang oil change ay ang perpektong pagkakataon para magsagawa ng pangkalahatang pagsusuri sa kalagayan ng iyong sasakyan. Dahil bukas na ang hood, maglaan ng ilang minuto pa para suriin ang iba pang mahahalagang likido. Ang coolant ay mahalaga upang maiwasan ang pag-overheat ng makina. Ang brake fluid ay nagsisiguro ng epektibo at ligtas na pagpreno. Ang transmission fluid ay tumutulong sa maayos na paglipat ng mga gear at ang power steering fluid ay nagpapadali sa pagmamaneho. Kung ang isa sa mga likidong ito ay masyadong mababa, marumi o kontaminado, maaari itong magdulot ng malalaking sira at magastos na pagkukumpuni. Sa maraming pagkakataon, ang mga seryosong problemang mekanikal ay nagsisimula lamang sa kakulangan ng atensyon sa antas ng isang likido. Ang pagsasama ng ganitong pagsusuri tuwing magpapalit ng langis ay isang napakabuting gawain. Parang nagsasagawa ka ng kumpletong health check ng iyong sasakyan imbes na magpokus lang sa makina. Ang ilang dagdag na minuto ay maaaring makaiwas sa iyo sa malalaking gastos sa hinaharap. Ikapitong hakbang, suriin ng mabuti ang loob ng makina. Bago mo isara ang hood, maglaan ng oras upang maingat na obserbahan ang buong makina. Ang mabilisang pagsusuring ito ay maaaring magbunyag ng mga problemang kadalasan ay napapansin na lamang kapag huli na. Hanapin ang mga hose na maluwag, sinturong may bitak, sirang kable, bakas ng likido o anumang bagay na mukhang hindi normal. Maraming sira sa makina ang nagsisimula sa maliliit na palatanda ang nakikita ngunit madalas na hindi pinapansin. Kahit wala kang malalim na kaalaman sa teknikal, posible mong mapansin kung may bagay na hindi tama sa lugar nito. Minsan, ang isang simpleng masusing pagtingin ay maaaring makaiwas sa pagkasira sa daan o sa malakihang pagkukumpuni. Isipin ito bilang isang visual na pagsusuri sa kaligtasan bago muling bumiyahe sa kalsada. Ilang minuto lang ang kailangan dito, ngunit maaari itong magdala ng malaking kaibahan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga nangyayari pagkatapos ng oil change ay kasing halaga ng mismong oil change. Ang mga hakbang na ito ay tumutulong matukoy ang mga problema, maiwasan ang pagkasira at mapahaba ang buhay ng makina. Kung nakatulong ito, gamitin ang mga payong ito sa susunod na oil change. Dahil dito nakasalalay ang tibay ng iyong sasakyan